This is topic 2, which we will be discussing the historical background of community organization. Paano nga ba siya nag-develop sa Western context, tsaka dito sa Philippine context. Ang pinakauna nating i-discuss, syempre, ay ang Western beginnings ng community organizing. And tatandaan natin na divided siya into four major periods. No? First, we have the charity organization period na kung saan it was or it were the clearest expression of community organization. Yun yung pinaka-first citywide charity organization sa US, specifically in Buffalo. Yung pinaka-concern niya ay ang both the social casework and CO. Ito naman, ito yung pinaka-early, no? Earliest formal approach natin to community organization. Focus lang natin dyan ay yung paano natin tulungan ang mga mahihirap at paano natin i-promote yung self-sufficiency sa mga tao. So, yung cause or yung charity organization societies, it is combined daw. Sinasabi nila, combination na siya ng social casework na kung saan tumutulong tayo sa mga tao individually. And kasali na rin dito yung community organizing. Paano natin ina-address yung broader social issues. And then, dito naman kasi, gusto ko lang tanungin kung meron ba kayong idea, no, na yung pagte-take ba ng case studies, ano na ba siya? Nag-e-exist na ba siya during this time? Dito sa panahon ng charity organization period? I will be asking this one sa inyo kapag mag-face-to-face tayo, ha? And then, next, we will discuss the second major period. Ito na nga yung tinatawag nating the rise of federations. So, sa rise of federations, ito yung central phenomenon na kung saan umusbong na, lumaganap, yung community chest and councils ng mga social agencies. And during this period, yung focus natin nag-shift na siya from individual charity organizations to coordinated fundraising and resource distribution. Ibig sabihin, hindi na lamang siya ang focus ay yung resources natin ay kalat, marami nga, pero kumakalat naman, hindi naman siya nadidistribute ng maayos. But because of the rise of the federations, dito sa era na ito, mas nakilala na kung ano nga ba talaga or anong naging impact ng cause or ng charity organization societies that time. So dito na during the 1970s until the 1935, yung community chest na establish na talaga siya para mag-raise at mag-distribute ng funds. Kumbaga, ang idea lang nito is that mabibigyan ang mga tao ng fair resources. Equal lang siya. Nadidistribute ng mas tama. So yung impact talaga nito is that syempre, it allowed for better resource management, di ba? Marami ngang resources, pero yung iba hindi naman nakakakuha. Bakit? Kasi siguro nagdo-duplicate na yung resources na nakukuha ng iba, hindi naman monitor ng maayos, so hindi pa siya ganun ka-well-established and hindi pa siguro siya ganun ka-systematic. No? So, dito naman kasi sa Rise of Federation, meron na tayong community chest na established na, meron ng council, so meron tayong better resource management. Hindi na natin or maiiwasan na natin yung pag-duplicate ng mga services or even yung pagsasayang natin ng ating mga resources mismo. So, syempre, dahil dyan, meron ng increase in collaboration among social agencies para yung pagtulong natin, yung approach natin sa pagtulong ay mas efficient. Diba? Okay, next, we have here the expansion and professional development. Ibig sabihin dito, it was marked by recognition of the broader implications of community organization na kung saan increased concern with the analysis of the process and the development of professional skills. Ibig sabihin, hindi na lamang siya almsgiving. Hindi na lamang siya merely giving of resources sa mga tao, but it is recognized na ano na talaga siya, meron ng process, no? Ano na talaga siya, it is uh, a way
of helping people na kung saan dapat meron na tayong basis na kung sino yung mabibigyan, naka-establish na tayo ng mga rules natin, meron na tayong mga laws, gano'n. So, yung community organization natin this period, mas organized na siya, no? It became more structured, hindi na siya disorganized, it is more professional ang approach kasi hindi na lang tayo namimigay lang basta-basta eh. Nakikita naman natin na, uy, professional tayo mag-isip, professional yung approach natin, and then we are going to explain sa mga tao na, okay, ito yung na-establish namin ha, ito yung mga pwede naming mabibigyan. So, yung atake natin or yung approach natin in a professional way na siya. So, na-recognize na yung community organization na essential nga pala siya, no? Essential role or part siya ng isang social work or trabaho talaga siya ng isang social worker. And in this period, yung meron na tayong shifting, meron ng idea ulit na nagta-transition na it is just from a charity lang naman, bigay-bigay lang naman, almsgiving lang naman. Hindi na ganon. Meron ng shifting, merong transition na from charity and fundraising, syempre, mas alam na natin kasi expansion and professional development we are talking about analyzing social problems, paano natin i-improve yung mga professional skills natin when it comes to handling a community, 'di ba? Mas nare-recognize na ang CO as part of our duty noon kung ano nga ba talaga ang trabaho natin, 'di ba? So sa social work, since it is a profession, syempre may standardized practices tayo. Meron tayong set of education or set of knowledge na tayo lang talaga nakakaalam. Paano ba natin i-handle ang isang community, right? Scientific approach na rin tayo dito. We have to understand na pagdating ng expansion and professional development, hindi na lamang siya basta-basta alms giving. We are uh, meron na tayong embodied na tayo with this professional set of skills, no? Scientific na ang approach natin. We are able to understand social problems in a scientific approach. Alam na natin kung ano yung mga pwede nating gagawin, no? Yung role ng mga social workers in planning, organizing, and mobilizing communities, mas napapractice na natin siya ng tama kasi meron na nga siyang meron na siyang set of rules kung ano ba talaga yung pwede nating gawin. So, lastly, dito sa four major areas natin, the fourth era or period, ito yung community organization and social change. The outstanding events and trends in the development of CO. So, nagre-reflect na dito yung theme ng social justice. So, for example, the struggle of civil rights and racial justices, ayan na siya. So, dito, sa pinaka-last, we are just talking about yung mga social movements, yung mga civil rights activism natin, ano ba yung mga rights ng mga tao, yung mga large-scale efforts na ginagawa natin para i-address ang poverty or even inequalities sa isang community. Right? Ito na andito na tayo sa period na to, community organization and social change. May nakikita tayong injustices dyan, papabayaan na lang ba natin? 'Di ba? Syempre hindi. So sa CO, we also played the role of hindi naman siya mediator, pero pinapanigan talaga natin kung sino yung mga oppressed, 'di ba? So nilalabanan natin yung racial segregation and discrimination. Kasi alam niyo yung alam niyo rin yung Black Lives Matter, no? Yung binaril kasi black siya because he is identified as black. Tapos, yun nga, may mga judgment, may mga prejudice sa mga black. So, racial injustices, ito na yung pinaglalaban natin. Kaya meron tayong social change. 'Di ba? Next, we have the urban decay and efforts at urban development. Syempre, hindi talaga natin, sinasabi nga talaga nila, no, change is the only constant thing in this world. Pero kasi, nababangga na kasi ng urban development, no? Etong rapid urbanization na to, nababangga niya na kasi talaga yung preservation natin sa ating
let's say for example, the nature, 'di ba? Kasi nga gusto natin mag-establish ng maayos na daan. So, tatanggalin natin 'to, kakalbuhin na naman natin 'tong bundok na 'to, sisirain na naman natin. Are you familiar with the rise of the Monterazas, 'di ba? Sa Cebu City, last year lang 'yon, 'di ba? Ah, grabe kainit yung usapin na 'yon, na kung saan nagkaroon ng lindol, and then nagkaroon ng matinding pag-ulan, tapos nagba-backflash siya doon sa mga tao, 'no, sa mga community people na mga mahihirap. So, ano siya, nababangga talaga yung imbis eto lang talaga, meron dapat tayong boundaries. So, kung saan lang talaga dapat yung rapid urbanization na tinatawag natin. Siyempre kasi ang goal naman nila is magpatayo ng pabahay, pero hindi siya pro sa mga poor, 'no? Nagets niyo yung idea na yun? We are talking about urban development, urban decay, 'no? Grabe yung idea natin in terms of development. Pero kasi nababangga na natin yung ethics, 'no, na hindi naman siya makatarungan. Hindi naman siya pro dun sa mga mahihirap na mga tao. Ibig sabihin, yung the structure itself, the infrastructure itself, pro lang siya sa mga mayayaman, sinong makaka-afford. Then, yun nga, nagkakaroon na ng mga usap-usapan na dapat panagutin, bakit binigyan ng permit na magpatayo ng ganito, nakapag-start na ng construction, ganito, ganyan. So, ayan na, that is also part of social change na nagigising ang mga utak ng mga tao. Alam na nila kung ano yung mga tama, alam na nila na kung na-o-oppress sila, kung masyado silang minamaliit, kung hindi sila pinapaboran, alam na nila kung paano at kailan magsalita, 'no? Kasi syempre masyado na tayong uhaw doon sa urbanization na tinatawag, or rapid urbanization, or ibig sabihin yung development alone, masyado natin siyang fino-focus, nakakalimutan natin yung tinatawag nating preservation. So, ayun lang. Economic Opportunity Program and the War on Poverty. So, I think you're familiar, or if you are not familiar sa initiative ni Lyndon Johnson, ayan, yung initiative niya is all about paano ba natin i-combat yung poverty. So, ganun lang, Economic Opportunity Program para magkaroon lang talaga ng hindi na rise yung issues patungkol sa poverty o yung scarcity natin when it comes to trabaho, 'di ba? So therefore, the community action programs to empower poor communities has been funded to augment their living conditions. So just like the Kalahi Seeds, 'di ba? Yung mga four-piece natin, I think kahit papano naman effective naman siya kasi meron akong kaklase na handle niya talaga, forte niya talaga, 'no, four-piece. Na-handle niya 'tong mga taong 'to, and then according naman sa PSA, 'di ba, ang poverty rate within Maguindanao since nagkaroon nga talaga ng four-piece is na-lessen talaga yung level of poverty, 'no, nila. So I think somehow effective naman talaga yung programa ng gobyerno. So, yun yung pagko-combat natin ng generational poverty. Ito lang yung iisa sa mga efforts na pwede nating gawin. And then lastly, the phenomenon of mass organization of consumers and low-income groups. So, ibig sabihin, yung mga workers natin, mga tenants, mga marginalized groups natin, merong mga grassroots movements, nagde-demand sila ng fair wages, mga housing rights, at yung pag-access sa essential or basic essential services. So, kasali na yan siya dyan sa social change. And then, quick recap again, pagdating sa Western beginnings, from charity-based efforts sa 1870s, meron na siyang transition sa rise of federation, ayan na, hanggang sa naging professional na yung pagtingin nila sa social work. And then, meron na rin tayong social activism, and then meron tayong
tinatawag na community organization na kung saan ito yung naging tool natin, naging powerful tool for a systemic change. Pag pumunta naman tayo or ang focus naman natin ay ang local context, kapag Philippine context naman, siyempre, according kay Miklat, ito, the community organization method was used initially to achieve the goal of coordination and joint planning at the interagency level. So, yung CO daw, as a method in the Philippines, it was first used para i-improve, no? Dapat meron na tayong nakikitang coordination. Dapat meron na talagang joint planning among various welfare agencies, even the stakeholders, no? This ensured efficient use of resources. Ito lang naman talaga ang gusto natin. So, efficient way of using our resources. I-avoid natin yung duplication of services. I-strengthen natin yung collaboration. At para ma-address lang talaga yung social issues, ito lang talaga ang bottom line ng CO sa Pilipinas. First, we have here the CWAPI, the Council of Welfare Agencies in the Philippines. So its main objective was to coordinate the welfare services of its member agencies for sound community planning and concerted actions. So coordinated welfare services among different agencies, andyan na, present na siya, to create effective community planning and unified actions. Ang tanong, bakit ba siya talaga needed? Ito, tatandaan natin ha. Coordination, not only to avoid duplication and overlapping of services, but also included sharing of ideas, resources, and establishing interagency working relationship to achieve maximum impact to solve social problems. So, bakit nga ba talaga siya kailangan? Pwede naman siguro wala. Kasi nga, many private welfare groups nag-i-exist, pero kulang nga siya sa coordination. Sinabi nga talaga dito coordination and joint planning at the interagency level. Ito talaga yung pinaka-goal natin. So, yung QAPI, it helps in terms of avoiding overlapping services and para hindi masayang, avoid wastage of resources. Encourage natin yung mga agencies to share ideas and resources. Next is we also have here the Community Chest of Greater Manila or the CCGM. Ito naman siya, it was adopted, no? The idea comes from the United States. Inspired talaga siya sa US na community chest model na kung saan, 'di ba, nagpo-pool tayo ng funds for charities. Diba? And then, community chest, it became crucial and urgent because of the proliferation of the private welfare organizations after the World War II. So, after daw ng World War II, maraming welfare organizations ang nagsimula para mag-provide siya ng tulong sa mga taong mga nangangailangan. At dahil dyan, para organize tayo, the individual effort of so many helping agencies to raise their own funding result in overlapping, duplication, and confusion, thus creating negative attitude among donors. So, paano nga ba? Hindi kasi siya ganun ka-organized, 'di ba? So, since the resources and yung services natin provided siya, it might or it tend to overlap with each other. So, yung mga resources natin, kasi nga nagduduplicate, mas madali siyang na-deplete, mas madali siyang naubos, 'di ba? So, people were also confused kung saan nga ba talaga kami kukuha ng ganitong klaseng serbisyo? Saan nga ba talaga kami pwedeng kumuha ng ganito? Saan kami pwedeng lumapit? Or magtatanong sila, saan ba ang mas maayos na nagpo-provide ng ganitong pangangailangan namin na organization. So, ayun na. Nagkakaroon na siya ng nagka-create na yung negative attitude or nakikita na nila na, okay, hindi pala sila ganito ka-organize or iilan lang pala yung mabibigyan dyan. And then, next, we have here the Philippine Youth Welfare Coordination Council, the PYWCC. Organized siya around the mid-50s.
So, yung main task niya is to coordinate government and non-governmental agencies. Ang focus niya lang ay youth welfare agencies. So, tinutulungan natin help its members become aware of the needs and problems of the youth through publication and forum. So, around 1950s, yung focus lang talaga ng PYWCC ay yung youth welfare agencies. And since yung target nila ay youth, to make it more appealing para sa kanila, kasi syempre target nila youth eh. Baka kasi yung strategy nila is that uh, para maging aware yung mga tao, yung mga taong 'to para maging socially aware, nagbibigay sila ng, awareness through publications and forums para mas, kaakit-akit. Siguro yun din yung way nila ng pag-strategize kasi kapag puro lang siya words or puro lang siya mga, ano nga tawag diyan, yung parang hindi siya publication materials, hindi siya PubMads. Yung I mean yung kumbaga parang dyaryo type na eto nga pala yung mga mga problems, ganyan. Hindi naman siya siguro ganun ka appealing para sa kanila. So, they come up, they strategize na sige, sige para mas maging interesting para sa kanila na maging socially aware din sila, eto ang gagawin natin. Dapat through publications and forums, doon tayo. Ito yung magiging medium or naging channel nila para mas wider ang audience. Next, we have here the grassroots organizations. Pinakauna dito ay ang PACSA or the President's Action Committee on Social Amelioration. Nagsimula ito sa panahon ni President Elpidio Quirino. Sinasabi na partial solution daw siya to the underdevelopment of the rural areas, forerunner siya ng community development at yung social work arm provides social services in support to the nationwide social amelioration program. So, under the regime of Quirino, his initiative lies in the idea that the problem is not just about money. Hindi lamang siya patungkol sa pera. Na kaya nga pala may problema at kaya pala mahirap ang mga taong to. It's because they are poor or they do not have money. But because yung initiative niya ay titingnan talaga natin, we have to dig deeper, no? Bakit nga ba matagal nakaka-recover itong mga taong to? Bakit hindi sila makausad? It is because lack of services, lack of resources, lack of opportunities, disorganized ang lahat-lahat. So, ito nga siya, meron na tayong so, dito na pumapasok yung Nationwide Social Amelioration Program. Pasok na dito yung socio-economic survey, tatanungin, yung mga relief distribution natin, bibigyan sino ang mas nangangailangan, yung pag-establish natin ng mga self-help projects and disaster relief. And take note, dito sa grassroots organization, ito talaga yung pinaka nangunguna ha. Ito talaga siya. Then, sumunod naman ang PACD or PACT, the Presidential Assistant on Community Development. So, na-establish siya together with the USAID around 1956. So, social workers played a directive services role rather than a leadership role in initiating these programs. So, dito lang naman, ito yung panahon na kung saan yung US or yung ideas na ito, they tried to promote development, yung mga initiatives, yung mga anti-communism na mga uh, ideas na yan at yung mga social workers dito, most likely, they are involved in delivering services. Yung pag-implement natin ng mga programs, yung pag-educate talaga natin sa mga community, bumababa talaga ang mga social workers. Sila talaga ang una, no? Frontliner talaga sila during this time. And then we have here the People's Organization, ZOTO or the Zone 1 Tondo Organization. Take note, this is the first
people's organization in the Philippines. Dito sa Zone 1 Tondo, ito yung pinakaunang people's organization na kung saan people-led siya na organization. Itong mga taong talaga to ang nag-organize. And this is a representation, no, na china-challenge nila. Meron na yung shifting of power. This is a wake-up call doon sa mga oppressors, no? Sa mga nagte-take advantage sa mga tao, no? Ah, Ito na yung nagre-represent na dapat meron ng pag-shift ng power, hindi na lang dapat lahat ng gusto nila nasusunod. So, ito na yung mga nagiging motto nila, may pinanghahawakan sila. Kasi nga, they believe in their dignity. Alam nila anong worth nila, di ba? So, wake up call na ito for the people to challenge the oppressors. Ito yung kagandahan. Kasi people-led organization siya. Na-challenge nila, uh, hindi, ayaw namin. So, na-challenge ito, mas na-threaten itong mga oppressors na ito kasi alam na ng mga tao eh. Alam na nila kung paano humindi. Alam na nila kung kailan pwede silang um, ma alam mo yun, yung maisahan, ayan, ma-take advantage na naman sila at their own expense, hindi na naman sila makakaano, hindi na naman sila makaka-recover or siguro silenced sila, no? Pinapatahimik sila eh. Ngayon, ang mga taong to ay matatapang. Ito talaga ang pinakaunang PO sa Pilipinas. Next, we have the social development, the PBSP, the Philippine Business for Social Progress. So dito, ang aim natin ay mobilize yung mga scattered resources and efforts of private enterprise in social action into a unified social development program. And established siya ng mga private sectors where they realize na poverty affects stability, no, ng mga tao. It affects the stability of the people. They cannot provide for their daily needs or even yung cost or yung expenses mismo sa paghahanap ng trabaho hindi nila ma-sustain, 'di ba? Siguro na-realize din nila na yung development, it is not only a sole responsibility ng government. Hindi lamang yun trabaho ng gobyerno. And PBSP, nag-organize sila ng mga tao to help them in terms of the livelihood, no? Meron ng education, yung mga scholar under their businesses, and even community development initiatives itself. So, are you familiar with the Aboitiz company? Parang, I think meron silang mga, iilang mga scholarships na ino-offer. So, ayan, isa lang naman ito sa mga social development under the PBSP. Kasi, business yun eh, the Aboitiz. So, malaki-laking kumpanya siya. So, syempre, na-realize din siguro nila, hindi lamang trabaho ito ng gobyerno, kundi tulungan din natin. Non-profit service organization has also the means to help, no, yung mga mas nangangailangan. Next, we also have the BCCCO, the Basic Christian Communities Com- Basic Christian Communities, Community Organization. Aim natin dito ay to integrate faith and life as well as liberation and development. So, ito lang naman siya, the integration of faith, social justice, ayan siya. Now, for example sa Bible reflection, kinoconnect siya sa poverty, no? Uh, yung Bible reflection nag-connect siya paano ko ba 'to i-explain? Hindi siya from poverty or the idea of poverty to injustices, ayun. So, ah, siguro ang iba, tinitingnan nila yung idea na, kaya mahirap kami kasi siguro punishment ito ni God sa amin. And because people who do not have this idea, no, wala silang knowledge na kung bakit ba talaga sila poor, it's because of the system itself. Baka kasi
kahit na gaano sila ka-skillful, kahit gaano sila kagaling, kahit gaano sila ka-well-educated, kapag wala silang resources, kapag unfair or unequal ang system natin, wala talaga silang makukuha, 'di ba? Hindi talaga sila magpo-prosper. And because people who are poor think that punishment lang talaga ito ni God or consequences lang talaga ito ni God sa amin, yun na yung na-instill sa kanila. And dito na pumasok yung BCC ko, no? And ini-integrate niya yung faith, yung life, liberation, development, the idea na hindi yan totoo. Yung idea na yan, it's because bulok ang sistema natin. We are giving hope sa mga taong to, no? Ini-integrate lang natin yung faith sa kung ano ba talaga yung reality. Gets? Next, we have here the networking. So, sa networking, pinaka-basic yan siya. Yung pag-link natin ng mga organizations, mga institutions, ayan siya. So, networking only means connecting. Yung pagko-connect natin ng mga groups, mga institutions, yung mga individuals, for the sake of achieving a common goal. Diba? Ayan na oh, a technique that creates awareness. Pag-build natin ng mga alliances, pag-pool natin ng mga resources. And kasali na rin dito yung NCSD, no? National Council of Social Development Foundation. And then, the community-based strategies for advocacy and grassroots actions. Ayan. And then, lastly, i-discuss natin itong, itong CO experiences sa Pilipinas. So, sa sectoral organizing, syempre, ang pag-organize natin is by sector. It could be a farmer, urban poor, yung mga laborers natin, yung mga ITs. Yung question natin dyan is that, bakit kailangan? No, 'di ba? CO natin, bakit kailangan talaga naka-sector? Bakit ba hindi na lang lahat sila? Syempre kasi ano ba talaga ang focus natin, 'di ba? Sino ba talaga ang target natin? Ano ba talaga ang gusto nating malaman sa kanila, 'di ba? So, pwede ba ma'am na sa sunod kapag mag-CO kami, lahat talaga ng mga tao sa isang community, yun talaga ang anuhin namin? Depende sa inyo kung marami talaga kayong resources, but it is not ideal. Sa paggawa kasi or when it comes to CO proper talaga ha, kailangan mong mag-select talaga. For example, mag-CO na kayo sa sunod. Kailangan mong mag-select ng particular sector kung bakit sila ang target mo. It could be possible naman siguro kung gusto mo lahat, kung lahat ng sector, kung lahat ng tao ang gusto mo, kung gusto mong pahirapan ang sarili mo, be it. Walang pumipigil sa'yo. Pero it is ideal sa CO na pipili ka talaga ng isang sector. Ito lang ang magiging focus mo para mas organize ka, kung paano mo sila matutulungan, kung paano natin sila i-meet, kung paano natin i-level yung expectations nila sa atin, kung paano tayo makikipagtulungan sa kanila kung paano maghanap ng mga resources, so on and so forth. Next, we have the gender-responsive organizing. So, gender-responsive organizing lang naman, tinitingnan natin, bakit ba until now, meron pa rin tayong segregation in terms of sexes or genders, di ba? So, ina-explain lang talaga dito dahil more often than not, women are still experiencing discrimination, right? They are still treated differently, negatively.